Ay grabe, ang daming ibon mga kababayan, no? Libo-libo. Ito na mga kababayan yung legasiya ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon na ng resulta. Sa dami ng ibon, ibig sabihin sobrang daming isda dito. At dahil dyan, ibig sabihin, malinis na ang Manila Bay dahil din ay nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon naman ay pinagpapatuloy ng Administrasyong Marcos ang paglilinis dito. Grabe, ang dami nito. Isang magandang hapon mga kababayan mula dito sa Dolomite Beach. At grabe ho ang ating natagpuan, ang ating naabutan ngayon dito sa Dolomite. Grabe, napakaraming ibon mga kababayan. As in, libo-libong ibon po ang makikita dito ngayon. Oh. Grabe, napakarami nito. Ibig sabihin lang ay maraming isda. Ito po ipapakita ko sa inyo kung bakit napakaraming ibon dito. At ito na mga kababayan, dahilan kung bakit napakaraming ibon dito ay napakarami din pong maliliit na isda ngayon dito sa Manila Bay, especially dito sa may Rojas Boulevard. At yung ibang isda nga ay nagtatago na lamang sa mga ibon. Pumupunta dito sa baybayin para hindi sila madagit. Sa sobrang dami nila, yung mga namamasyal nga ho dito ay dinadakot na lang nila yung isda. Hindi lang ho mga ibon, pati na rin mga alimasag, hipon, at iba't ibang klase ng isda tulad ng tamban ay makikita po ngayon dito sa baybayin. Napakadaming ibon, no? Wala lang tayong idea kung ano bang tawag sa ibon ito, or kung meron po kayong alam, so just comment. At para malaman din po natin, grabe no, ang daming ibon ito. Ayan, so bibihira din lang natin makakita ng ganito karaming ibon dito sa Manila Bay. Ibig sabihin yan, maraming ibon, maraming isda. Ibig sabihin, malinis na ang Manila Bay. Ayan, malinis na ang dagat. Siyempre, no, simula na yan ay mapalinis at utusan ng Supreme Court, no, na linisin ang Manila Bay, hindi lang ang Manila Bay, maging ang Ilog Pasig. Yan ay nasimulan nung termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon naman ay pinagpapatuloy ng Administrasyong Marcos lahat ng nasimulan ni FPRRD. Ayan, doon napakaraming ibon talaga. Kasi natanggal na po kasi mga kabayan yung burak niyan sa ilalim, no? Tsaka yung paglagay din po ng Dolomite Beach ay isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nalilinis, napipilter yung tubig dito sa Manila Bay. Ayan. So yung mga Dolomite ay nakakapag-akit ng mga pagkain ng isda. Ano po, grabe talaga. As in talagang sobrang dami at nakakamangha talaga, no, na makita na ganito na yung nangyayari ngayon sa Manila Bay. And hopefully sana ay magtuloy-tuloy na yan, no, na maging malinis hanggang sa pwede nang mapaliguan. Sa ngayon kasi ay bawal pang paliguan itong tubig na to malapit sa dito sa may mismong Dolomite Beach dahil nananatiling may coliform level pa rin. Ano po, hindi na sobrang taas katulad ng dati na umaabot ng milyon, pero at least ay malinis, malinaw, pero bawal pang paliguan. Kaya mahigpit po yung ipinatutupad dito sa mga bumibisita na bawal muna maglublob na ng paa or bawal niyong ilublob yung inyong mga anak dito dahil nananatiling meron pa rin coliform level dito. Ayan, so hanggat hindi nawawala yung mga pagtatapon ng mga dumi sa mga maliliit na channel ng tubig katulad ng Ilog Pasig, ng mga kanal, ng mga estero, patuloy pa rin po ang pagkalat ng mga bakterya saan mang panig ng dagat dito sa ating may Kamaynilaan sa Metro Manila. Okay?
Yan naman po yung Dolomite Beach natin, napakaliwalas. Wala kang makikitang basura ngayon dahil maganda po ang panahon. Pero pag nagtag-ulan, expect natin yan. Pag nagkahabagat, expect natin dagsa na naman ang basura dyan. But hopefully, ay wag naman sanang gaano mangyari ulit, no? And siyempre, salamat sa mga naglilinis dito araw-araw. Yan, araw-araw humay naglilinis dito, no? Lunes hanggang Sabado, sarado to ng Thursday for maintenance. Okay? So yun lang no, meron pa nga nakitang tilapia dito. Yung isa nating kasamahan, napakalaki na at pwedeng-pwede na itong ulamin, ano? Pero yung maliliit ay bawal pa ang hulihin yan, maging sa alimasag, maging sa hipon at maging sa isda. So, pinapakawalan ho yan kapag nakita nating buhay at naanod sa may dalampasigan, ay pinapakawalan natin yan para mamuhay ulit. No? No, kita nyo, napakaraming maliliit na isda, kaya napakaraming ibon, no? Sobrang dami talaga nila. Right, so yun lang mga kababayan, and sana ay magtuloy-tuloy na yung pagiging maayos at malinis, no, ng Manila Bay. Dahil alam naman natin, napakatagal na panahon ito'y natugyot, na salaula, na baboy, ng mga nakaupo noon na walang pakialam sa ating kalikasan. Ang gusto lang nila ay makapagnegosyo at magtapon dito, tapon doon mga basura. Hindi nila namamalayang sirang-sira na ang Manila Bay. Puti na lang at ang nagpasimula talaga ng mga ganyang paglilinis na simulan yan sa Ilog Pasig ay sa pamamagitan ni Ma'am Gina Lopez. Ayan, so pasalamat tayo kay Ma'am Gina Lopez dahil siya talaga yung nagtaguyod ng mga maging malinis ang kung saan nagmumula at kung bakit nagiging marumi ang Manila Bay dahil yan sa mga estero, canals at Ilog Pasig. Alright mga kabayan, maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat. God bless us all. Thank you po and bye-bye.